Magandang hapon po, purihin ng Panginoon. Ngayon po ay tayo po ay nasa November 25, 2024. Glory to God. Natutuwa ako sa Panginoon kasi Monday na pinagtagumpay po tayo po. So, bago po tayo mag-umpisa, tayo po muna yung manalangin. Praise the Lord. Hallelujah. Panginoon, salamat po, dakilang Diyos, na muli ngayon na araw ng Lunes, binigyan mo kami ang iyong abang lingkod ng pagtatagumpay na muli makaharap sa aming mga kaibigan, makapagdala ng mga salita, mga testimonies, O Diyos. Salamat po sa iyong kahabagan, Panginoon. Pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin, O Diyos. Salamat po sa araw ng linggo sapagkat binigyan mo ng pagtatagumpay ang iyong abang lingkod na makadalo, O Diyos, sa araw ng pagsamba. Salamat pong muli sa bawat isa sa amin, sa aming mga buhay, O Diyos, sa aming mga tinatangkilik, Panginoon, sa lahat ng bagay na binigay mo sa bawat isa sa amin, sa aming mga mahal sa buhay, dakilang Diyos. Salamat po, maging, O Diyos, ipagpatawan mo sana ang lahat ng aming mga kahinaan, O Diyos, mga bagay na hindi namin nagagawa ang pinakamabuti. Panginoon, patawarin mo ang bawat isa, O Diyos. At sa mga oras na to muli, dalangin namin ang pagsama ng iyong banal na Espiritu. Gabayan mo ang bawat isa, lalo tigit ang iyong abang lingkod na magdadala na iyong mga salita. Tulungan mo ang bawat isa, O Diyos, na bigyan mo kami ng bukas na isip, na pusong handang tumanggap ng iyong mga salita ng katotohanan. Salamat po, Ama. Ito po ang aming pagluluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Bati po tayo ng happy birthday. Happy birthday to Neil Osnerol. Happy birthday to Buenaventura. Brother Buenaventura Antonio. Happy birthday to Brother Paulo J. Lasatin. Happy birthday to Brother Lorenzo Mani. Happy birthday to Brother James Cortez Benancio. Happy birthday to hindi ko alam po kung elder po ito. Brother Ronald Tusara. Happy birthday to Sister Majo. Happy birthday to Brother Rudy Brehino. Happy birthday to Sister Christina Joy. Ayan, dami may birthdays po. Birthdays talaga. So, happy birthday. Ngayon po ay November 25, 2024. Yan, maligayang kaarawan po sa inyong lahat. At ingatan kayo lagi ng Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoon sa isang taon na binigay sa inyo ng Diyos. At kayo po iningatan, pinalakas, pinagpala. So patuloy nating dalangin yan sa Panginoon. Lalo na itong mga darating na araw po, taon sa ating mga buhay. Na patuloy tayo bigyan ng karunungan ng Diyos sa bawat bagay na gagawin natin. At samahan tayo ng Panginoon. Yan po, at sana tumanggap tayo ng kaligtasan. Kung sa mga kaibigan po natin, hindi pa nakakatanggap ng kaligtasan, nawa ay tumanggap na po tayo ng kaligtasan. Yan po, habang iliwanag pa po. Ano po, purihin po ang Panginoon. Happy birthday po sa inyong lahat. Ayan, start na kagad tayo ng ating, and thank you again. Thank you po sa, sorry lang thank you po sa lahat na nagsusupport. So, nagsusupport po sa atin. God bless po sa inyong lahat. Talaga bihira po ako makapag-share ng reels. Yan, videos po. So, basta inaasahan lang natin yung patuloy na at least nakakapag-FB live ako. Kapag palakasin pa tayo ay masigit pa po nawa ang ma-share ko po sa inyo. Na po, purin po ang Panginoon. At ang title po, diretso ko na. Ang title po ng ating po pagbubulayan po kayo, biyaya ng Panginoon. Tayo po ay nakagising kanina ng 5 AM po. Yan. Nakaano tayo ng devotion, ng prayer power. At purihin po ang Panginoon. Ang share ko sa inyo, bagamat alam ko marami mga kapatid sa pananampalataya ang nakapanood kasi nakita ko 8.5K ang nag-watch po, ang nag-view po nito, pero minarapat kong ito yung dali ko po siya sa inyo. Although may mga baon naman tayo, reserva. Pero, maganda i-share kasi. Sorry po, medyo paus ako ngayon.
ang title po niya, ito po ay dinala, ano po sa atin, ng, share po ng mahal na Presbyter Jody Verano po. So, siya po nagdala ng salita ng Diyos. Ang title po, Ang Kristiyano na Subok, Dadaan Din sa Mga Pagsubok. O, di ba nagra-rhyme? Yan po. At, yun nga, hindi ko mo ikaw ay tumanggap na kay Kristo, Kristiyano, ay wala ng pagsubok. At taliwas nga po sa ng iba na pag naka-grace ka na, ikaw ay anak ng Diyos, walang pagsubok. Hindi po. Masigit po ang pagsubok namin, kung alam nyo lang, no po. Purin po ang Panginoon, sabi sa unang Pedro 5:10, at ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon ay siya rin ang magpapasaktal, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Yan, purin po ang Panginoon. So, sabi ko nga, hindi ko ma-believer po tumanggap kay Kristo. Para sa iba po, nanonood sa atin na unbeliever pa po, hindi pa tumatanggap ng kaligtasan, kami po ay hindi exempted. Yan. At kung kayo rin po ay magiging anak ng Diyos, purihin po ang Panginoon, of course, hindi tayo exempted po. 'Di ba? Na sa mga, tsaka yung sabi natin, 'di ba, yung lagi kong sinasabi na, at lalo na ako, yan, ang daming dinaranas, pagsubok, dinaranas, yan po, na, sundan ko yung kay Presbyter Jody po. Although hindi ko masyadong kinuha lahat. Yan, para medyo may iba naman tayo na po. Yan, purin po ang Panginoon na yung kay Job nga, 'di ba? Sana po na bubulay po natin yung story po ni Job na siya ay mga mayaman, pero siya po ay tapat na alagad ng Diyos. Kinuha sa kanya mga ari-arian, mga alaga niya, 'di ba, mga yung mahal niya sa buhay, namatay. Nagkasakit siya, inusag siya ng asawa niya, 'di ba? So sa mga believer, darating talaga 'yan, at hanggang ngayon na nararanasan po ng mga believer, napakahirap. Sabi ko nga, hindi madali mag-akay, mas mahirap akayin ang mahal sa buhay. No po. So, pero anong ginawa ni Job? Nanatiling matatag. Hindi siya nagpa-epekto sa mga nangyari po sa kanya, 'di ba? Yan, sa mga pagsubok na dinaanan niya. At diretso ko na rin 'to, pero hindi ko inano yung sinabi ng mahal na Presbyter Jody po, yung sa Job 42:16 nga. Ito lang inano ko dito, at inalista Panginoon ang pagkabihag ni Job nang kanyang idalangin ang kanyang mga kaibigan, at binigyan ng Panginoon si Job na makalawa ang higit ng dami kaysa tinatangkilik niya ng dati. Yan po na, kumbaga, yung pinagtagumpayan ni Job, higit pa yung binigay ng Panginoon sa kanya. Purihin po ang Panginoon. So, basahin na lang po natin yan sa Job, Book of Job. Hanggang yan nga yung sabi ng mahal na Presbyter Jody, Job 42:10-16. Yan, at sikat naman na story po yan sa Bible. So, sana na ano nyo yan. At diba nababanggit ko po yung test and temptation, diba po, na hindi natatapos po sa atin. Yan, yung test ay pagsubok mula sa Panginoon, at yung temptation nga ay sa dyablo. No po. So, kaya mag-ingat tayo dyan. Yung temptation sa dyablo ay talagang temptation na talagang maraming, ano ba tawag doon? Maraming na bibitag. Yan, no po. Marami talagang nagkakamali. Yung iba kala sa Diyos, pero sa dyablo pala yun, di ba? Pero pag ikaw ay believer na may unawa, yun nga, kagaya ni Job, na kumbaga ng mga ganitong bagay ng salita ng Diyos, ng mga pagsubok, alam mo na minsan or madalas nasusubukan ka. Yan, although minsan para nagugulat pa tayo, yan, at
ano nga ang gagawin mo? Manindigan ka sa salita ng Diyos, sa pangako ng Diyos. Yan, mag-pray. Ang Diyos po ay mahabagin, ang Diyos ay matuwid, kaya hindi pwedeng ba ipagkamali na ang Diyos ay, kumbaga yung sabi nga, sinusubok ka, diba? Dahil ang Diyos ay hindi nga mag-ano ng temptation po eh. Yan. Kumbaga susubukin ka, pero yung temptation galing kay Satanas. Yan. So, anin ka lang kung ikaw ay, kumbaga sa Diyos pa rin, o sa diablo na. Diba? Kung paano mo mapapaglabanan po. Purin po ang Panginoon. At sabi dito sa pangalawang ano pala nito na yung sinabi niya na didiretsuhin ko lang po yung sa kanya bago tayo mag-ano sa atin. Yung kay sa Isaiah 38:5 nga, kinuha ko dito yung mga ambiblia, ginaaya ko na lang din po sila. Ikaw ay yumaon at sabihin mo kay Ezekias, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos, ni David na iyong magulang, aking dininig ang iyong panalangin, aking nakita ang iyong mga luha, narito aking idaragdag sa iyong mga kaarawan ang 15 taon. Yan po. Ito yung inutusan ng Panginoon, ang propetang Isaiah kay Ezekias, yan po, na meron siyang malubhang sakit, at sinabi nga sa kanya ni propeta Isaiah na mamamatay na siya, ayusin niya na yung sambayanan niya, at pero ano po ginawa niya? Yan, nanalangin sa Panginoon. Kasi yan po ang prayer po ang magiging sandata natin. Yan, sa kahit anong pagsubok. Napakahirap pag wala talagang prayer. Yan, kaya hindi pwedeng hindi maging routine natin yan, maging part ng buhay natin ang prayer. Kasi pag tayo po ay nagmatigas na hindi po tayo mananalangin sa Diyos, na wala naman talaga tayo pwedeng lapitan, kundi ang Panginoon, ay napakahirap po sa sarili po natin yung mga problema natin, mga karamdaman natin, 'di ba, kung ano-anong mga dalahin po natin. Yan, kailangan natin ng Diyos. Sabi ko natin nga, ang Diyos hindi tayo kailangan, lahat na nasa Kanya. Pero po tayo, laging nangangailangan po sa Panginoon, dahil hindi mo nga alam kailan ka magkakasakit, hindi mo alam kailan ka kukuhanin, hindi mo alam kung laging kailan maayos ang negosyo, hindi mo alam kung kailan magkakasakit sa pamilya, di ba mamawawalan ka. So, kailangan lagi natin ipag-pray ang bawat bagay po sa buhay natin. No po? So, sa kanya po, yung nga kay Ezekias, umiyak siya sa Panginoon. Dinagdagan ng Panginoon ng 15 years pa yung buhay niya na sabi nga na mahal na Presbyter Chody na ang Diyos nagbibigay po talaga ng himala. Yan. Talagang meron lang tayong malinis na puso. Makita ng Diyos na talaga ikaw ay sincere sa prayer mo, sa hinihingi po natin. Hindi malayong ang Diyos hindi po ibibigay sa atin. At ako nga, sabi ko, marami kong karanasan, ang buong Fourth Watch Nation po, hindi kami maglilingkod ng ganito-ganito na lang kung wala kami naging karanasan ng pagpapala ng Panginoon, pag-iingat ng Diyos, pagtulong ng Diyos, pagsama ng Diyos, at saka yung pag-ano sa mga kaaway mo. Yan, di ba? Naiano ko yung mga testimony ko po, purin po ang Panginoon. At babalik po ako dun sa teksto natin, di ba? Yung unang Pedro 5:10, at ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, pagtapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin na magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas po sa inyo. Yan. So, yun nga, yung ibang believer kasi naiisip na unbeliever. Pag believer ka na, wala ka ng pagsubok, pero masigit po ang pagsubok sa believer. Yan, pero biyaya ng Panginoon, sabi ko nga, meron akong akay, natatakot siya dahil sa nangyayari sa akin. Before, when way back in Dubai, nakikita niya, hindi niya alam lahat, pero kung ano lang yung nakita niya, natatakot siya magtapat po sa Panginoon. Pero sa biyaya ng Diyos, ano nangyayari sa akay ko ngayon?
pinatatag na rin ng Panginoon. Dahil po sa patuloy niyang paglapit sa Diyos, paglilingkod po. Yan, kaya wala tayong dapat katakutan. Ikaw lang ay maging obedient nga. Yan. 'Di ba? Gawin mo lang ang mga nararapat para sa Panginoon, at yung mga pagsubok kasi na dumaraan sa atin, ito po ay sabi niya na kayo'y makapagbatang sandaling panahon. Ito yung magpapasaktal po sa atin, magpapatibay at magpapalakas. Which is yung ngayon nangyari sa akin. Sabi mo hindi ako malakas na malakas kasi may sakit ako pa rin ngayon. Pero yung ikaw ay sa kabila lang may sakit ka, nakakapunta ka ng church. 'Di ba? Pero yung iba, ang lakas-lakas, hindi makadalo ng church. 'Di ba? Hindi makapunta. Pero dahil nga po, mahal ko ang Diyos. Gusto kong magtapat sa Diyos, purihin po ang Panginoon, at kilala ko ang tunay na Diyos. 'Di ba? Iniingatan ko lahat ng kanyang, gusto kong ganapin lahat ng kanyang utos po. 'Di ba? So marami diyan kompleto. May yaman pa nga na pwede kang dalhin na ng helicopter sa church, 'di ba? Pero hindi makapunta sa church. 'Di ba po? Purihin po ang Panginoon, at yun nga, yung mga pagsubok kasi na yun, na hindi dapat katakutan, ang siyang magpapasaktal sa isang believer. Siyang magpapatibay at magpapalakas. Kagaya nga na nangyayari sa akin. At sa iba pa pong mananampalataya, Fourth Watch Nation, kung paanong pag naglilingkod ka, para kumbaga puro ngiti lang na, kasi ang iniisip mo like these days, rapture na. Ang gusto mong pagtagumpayan na lang, makasama sa rapture. Kasi nakakatakot na maiwan sa tribulation po. 'Di ba? So, yun po yung talaga pinaglalaban po ng Fourth Watcher, at sana sa mga mga darating pang Fourth Watcher, yamana ng palataya, at yung sa akin, ito sample natin, 'di ba? Barely 1 month or 2 months pa lang ako sa church sa Dubai, na sinubok na ako ng Panginoon, yung nga inakasuhan ako ng mga mabibigat na bagay na di totoo, walang saksi. Nakita lang ako pumunta sa CR, at yung nga not once but many times akong na-accuse. Yan po, kung sa iba yun, siguro kung baga yung bago sa faith, imagine 1 month pa lang ako nung 1 month or 2 months pa lang ako sa faith noon. Nung nangyari yun, kung siguro ko sa iba, alis agad sa church. 'Di ba? Para, ano ba to, kabago-bago ko, binagbintangan na ako. Grabe itong mga to, 'di ba? Ganun ang, although sabi ko nga dun sa mahal na lingkod, yan po, na sabi ko, ang prayers ko lang that time, nung tayo ay inakasuhan nga, kinakapaban, lahat, sabi ko sana may camera that time, no po. Yan, pero wala eh. So, at yun nga, sabi ko that time, umalis ako sa Catholic Church, 'di ba? Sana ako pupunta. Yan po yung mga nasa utak ko that time. Sana ako pupunta, Lord. Nakakaya bumalik. Yan, pag ako umalis, inano ko to, kumbaga inisip ko na 1 week, 'di ba? Bago ako nagpabaptize, sana ako babalik, 'di ba? At yung tanong ko nga na, Lord, eto ba yung tunay na faith? Yan, na sinasabi mo, nung may sundo na po, para yung nga dumalaw ako ng evangelistic, 'di ba? Parang instinct na lang sa akin. Yan, na kumbaga pinapadalo pa ako ng Panginoon sa kanyang gawain sa church. 'Di ba? Na most likely at that time, although hindi yun talaga yung utak ko, basta ako'y dumalo lang, eto na yung tunay na church, kasi bigla may sundo eh. Pagkasabi ko, bigla may sundo. 'Di ba? So, di na sana ako talaga babalik noon. Hindi na ako dadalo. Yan, kasi medyo, ano ka na eh, na-disappoint pa. Na lahat, pagayos, ang saya-saya ko, tapos biglang pinagbintangan ka, ganyan. 'Di ba, mga, kumbaga may katungkulan sa church ang
mga nang usig sa'yo, yan po. At inusig rin naman ako ng pamilya ko sa Dubai, dito sa Pilipinas, sa paglilingkod ko po. Pero tuloy pa rin ako. Diba? At eto na yung medyo palago na ako ng palago sa church. Siguro magkukulang 1 year na nga. Basta kasi 1 month, 2 months, iba na yung ano ko eh. Sabi ko nga 3 weeks yata, nag-decide na ako ng dumalo ng midweek. Yan. Purihin po ang Panginoon. Siguro 3 weeks, 1 month, di ko na po ma-sure. Yan. Nagkasakit ako, inusig din ako. Diba? Pero nanindigan po ako sa pananampalataya ko na hindi ko man, sabi ko kasi, inano ko pa yung church, parang inisip-isip ko pa, parang inusig ko ba sa sarili ko, yan na, bakit ba nga ganito yung mga tao? Wala nang pinagkaiba sa Catholic eh, di ba? Pero, naging karanasan ko kasi yung pagsama ng Diyos. Yan po. At yun yung napansin ko. Habang ako ay dalo sa church na parang, kumbaga parang nandun talaga yung presensya ng Panginoon. Inusog ako, inakusahan ako, pero bakit parang pabor na pabor sa akin ng Panginoon? Yan po, na parang, anak, dalo ka lang. Diba? Ganun yung nangyari sa akin sa church. And biyaya nga ng Panginoon, yan hanggang ngayon, nakakapanatili po tayo, purin po ang Panginoon. At quote ko lang yun po yung last 2 verses niya, Mateo 28:20. Na ituro nyo sa kanila na kanilang ganipin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. At ito po yung last Roma 8:31. Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Purihin po ang Panginoon. So, ang ano lang talaga ay obedience pa rin po talaga. Yan, na kung ati lang gaganapin ang lahat ng mga bagay na inutos po ng Panginoon, ang Diyos sa atin po. Yan ang karanasan ng marami. 'Di ba? Kung ating sasabihin sa mga bagay na to, kung ang Diyos ay kakampi natin, sino laban sa atin? 'Di ba totoo? Lahat ng lumapastangan sa akin, sa aking paglilingkod, binigyan ng karampatang parusa ng Panginoon. Nang hindi ko, wala akong kamalay-malay, yan. Dahil sabi ko nga hindi ganong katalas yung aking pag-unawa. Pero biyaya ng Diyos, eto na nga, sinabi ng Diyos lahat. Actually, marami pa po akong, kumbaga yung karanasan sa mga, sabi mo ng, hindi magagandang pag-uugali or, paglapastangan, mga ganyan, pagkukutya. Pero sabi ko na nga sa Panginoon na, kumbaga, spare na natin yan. Yan. Kumbaga, tama na yung, naisiwalat po natin na sana po, yung mga taong naging involved na testimonan natin ay baguhin ng Diyos ang puso nila. 'Di ba? Yun po yung na maalaman nila ang kanilang mga ginawa ay mali. Mapa-church man yan or kasama ko sa bahay, sa mahal ko sa buhay, sana magkaroon sila ng pagbubulay-bulay po. Lahat ng kanilang mga ginawa ay hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Ako man din ay nagkakamali. Pero biyaya po ng Diyos, yung ay sa test and temptation na yon ay pinagtagumpay tayo ng Panginoon na mainis ka talaga, magagalit ka. Dahil yung temptation nga sa diablo na gusto niya akong asarin, gagamitin niya yung mga tao na to, tao sa church, para ako ay manlupaypay, para ako ay manghina, para ako ay tumalikod sa church. Pero sa biyaya ng Diyos, ang salita ng Diyos, ang naging tungtungan ko or daan para ako ay manatili, para ako ay maging matibay. Yan po sa pananampalataya. 'Di ba? Na maging kalamante. Yan. Unawain ko ang mga bawat nangyayari na hindi ako magpapaapekto. Yan. So, ganyan din po sa atin sa mananampalataya na dumaraan tayo sa pagsubok. Yan. Sabi ko nga, di ba, yung
humingi ng ano sa akin, hindi pwedeng pipigilin mo yung pagsubok. Kasi doon ka pa sasakdalin, doon ka palalakasin, at doon ka pa titibayin eh. 'Di ba? Yung magiging daan ng Panginoon, pag sabi nga, pag wala raw pagsubok, paano mo tatawagin ng Diyos? 'Di ba? Eh kung kumpleto ka lahat, wala kang problema. Anong magiging dahilan para tumawag ka sa Panginoon? 'Di ba? Mapa ikaw man ay believer, unbeliever, wala kang magiging dahilan. Eh kasi kumpleto ka, wala kang sakit, kaya dumarating yung mga ganyan. 'Di ba? Purihin po ang Panginoon. At lagi lang natin tandaan na kasama natin ang Diyos sa lahat ng mga mangyayari. 'Di ba? Mga dumarating po sa atin, manalangin lang tayo lagi at manghawakan po sa pangako ng Panginoon. At ito po ay nasabi ko before, 'di ba? Post lang ako ng post. Di ko pala naintindihan yung mga pinopost ko nung unbeliever pa ako. Yan. At nung believer na nga ako, slowly na unawaan ko bawat verses. At ang magandang part nga po, pag pala nagaganap mo ang mga bagay na utos ng Diyos, nararamdaman mo na rin yung pagsama ng Diyos sa iyo. 'Di ba? Na unti-unti, kaya nga step ahead. 'Di ba? Move forward. Yan. Para ikaw ay yung mga darating sa'yo, talagang pag ikaw naging obedient na anak, yung pagsama ng Diyos na niya po talaga. Yan. At saka yung isa pa sa maganda, pag naging anak ka na ng Diyos, of course, di ka na rin anak ni Satanas, ng Diablo. Hindi ka na yung nasa biyaya ng Diyos, hindi ka na kay Satanas naglilingkod. 'Di ba? Na nabuksan ang mata ko, ang puso ko, ang isip ko, na ako pala ay naglilingkod sa Diablo. Yan po. Pero ngayon, biyaya, kilala ko na yung tunay na Diyos at kung sino yung pinaglilingkuran ko. Glory to God po. So, yan yung gusto ng Diyos sa atin po. So, basically, ang Bible ay ginawa upang tayo ay maging tagasunod ni Kristo po. Na tayo ay maging mabuting alagad, tapat na alagad ni Kristo. 'Di ba? Na wag tayo magaya sa iba na matitigas ang ulo, pasaway. So, yung Bible nga ay nagtuturo sa atin, nagte-train sa atin para po tayo ay maging tunay na alagad ni Kristo, disciple ni Christ, 'di ba? Kaya pag yung Bible ay talagang nasundan natin. Yan, bawat sa pagbabasa natin, nabubulay natin, ikaw ay, yung nga, patitibay, malalaman mo na yung kaya pala may pagsubok, ganito. Oo nga pala, ganyan. Diba? Dapat pala, di ko napansinin yung ano. Diba, matututo ka ng magpaubaya, tahimik na lang pag meron sa yung nang uusig. Yan, yung ginawa ko eh. Inuusig ako sa church, yung kumbaga ng mga mahal ko sa buhay, sabi ng asawa ko, sila masaya, ikaw may sakit, ang lungkot-lungkot ng buhay mo, pero sila asaya-saya. Hindi niya alam, kala niya alam mo ka masaya, pero hindi niya alam, ang lahat ng believer, dumaranas ng pagsubok. Kaya nga, saan ka pa, diba? Unbeliever ka, may pagsubok ka. Hindi ka naglilingkod, may pagsubok ka. Naglilingkod ka, may pagsubok ka. Pero, maganda naglilingkod ka na dahil kasama mo si Jesus Christ. 'Di ba? Kasama mo ang Panginoon, purihin po ang Panginoon. Yung last verse niya, ikatlong 1-2, minamahal, aking dinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminawa ka at bumuting ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa na iyong kaluluwa. Purihin po ang Panginoon. At eto nga ay overall. 'Di ba? Sa ating pong pamilya, sa ating mga tinatangkilig, sa ating yung kalusugan natin. Yan po na ang lahat ng mga bagay na yun, mahina ka, palalakasin ka. Mahina yung negosyo mo, pagpapalain ng Diyos. Basta ikaw ay gumaganap ng utos ng Diyos. Yun lang po yung main secret. Yan, sa ating lahat. Kaya tayo ay hindi makahulagpos sa mga problema,
sa mga dalahin po natin, isipin, kabalisahan. Kasi nga ay ayaw po natin magpasakop sa katiwiran ng Diyos. Ako po ay personal na nagpapasalamat po sa mga tumanggap na po sa Panginoon, sa ating mga kaibigan. Kasi sabi ko nga, ang mahal sa buhay, napakahirap akagin. Pero biyaya ng Diyos, purihin po ang Panginoon, yung mga hindi ko kilala, yan, nakita lang yung, na ano lang natin, na-share lang po ng salita ng Diyos. Ito, mas higit pa, dahil biyaya ng Diyos, pinagkatiwalaan tayo makapagdala po ng kanyang mga salita na sa mga ganitong paraan, minaakay po ako. Purihin po ang Panginoon. Yan. Kaya, mas mahirap talaga akayin ang mahal sa buhay. Kahit na ako mismo nagdadala ng salita ng Diyos, yan, mas sila yung pinakamahirap. Yan po. Kaya po ako ay nagpapasalamat sa mga tumanggap po sa Panginoon. Yan na, kumbaga ay naniwala sa atin. 'Di ba? Pagtanggap po sa Panginoon, unang-unang kaligtasan, ito po ngayon ay libre. 'Di ba? Pag ikaw naiwas sa Great Tribulation, hindi na libre. Kasi yan ay magkakaroon na ng pagputol ng ulo mo. So ibig sabihin may bayad na. 'Di ba? Dalawa lang 'yan na hindi ka magpapaputol kay Satanas ka. Magpapaputol ka sa Panginoon ka pa rin. Pero napakabigat. Dito ka na sa libre, walang bayad, regalo, 'di ba? Daranas ka ng pagsubok, ganun din naman 'di ba? So, ngayon na. Kaya sa'yo, ikaw ay maiwan sa rapture na napakahirap po. Tandaan po natin, ngayon 2024, sobrang sama na ng panahon. Dito pala sa Pilipinas, makita mo, 'di ba? Ang gulo na. Sila mismo nag-aaway-away, ang kaban ng bayan ay hindi na natin alam. 'Di ba? Hindi mo na alam sino iboboto mo. Sa ibang bansa, magulo na rin. Kahit saan po. At ang Diyos nga, sa lahat ng mga tiwali, mga nangyaring ganyan, 'di ba? Kahit yung ito, sa totoo lang, ang tagal ko nang walang national ID, 'di ba? Milyon pa ang di nakakatanggap na national ID na gumagastos ang gobyerno ng limpak-limpak na salapi. Anong ginagawa ng mga tao? 'Di ba? So yan po ay may karampatang parusa. Kung sila na nasa gobyerno may parusa, tayo po na hindi po kinikilala ang Diyos, ay may parusa din po. 'Di ba? Ayaw mong tanggapin si Kristo? May ibang mamalaki ba tayo? Wala. 'Di ba? So ngayon, ito po ay regalo binibigay ng Diyos. Dahil sabi ko nga, yung 2 years, alam mo sa akin pong pag-unawa na sinabi ng Panginoon 2 years lang or less than 2 years doon kami nagkaigi, ay para po magmadali tayo tumanggap ng kaligtasan. 'Di ba? Magmadali. Pero siguro kung makita ng Diyos na wala rin pagmamadali ang mga tao, 'di ba? Kahit naman sabi mong tumanggap or hindi, mangyayari po ang utos ng Diyos, ang kautusan po ng Panginoon, ang sinabi ng Diyos, ang galit ng Diyos ay babagsak po. 'Di ba? Sa mga taong tiwali, sa mga taong lapastangan sa Diyos, sa mga taong ayaw tanggapin po ang Panginoon, at sa mga taong naglilingkod sa Diyos-Diyosan, kay Satanas, sa mga kung ano-ano po. 'Di ba? Mga taong masasama, mga taong sakim, mga taong sinungaling, mandaraya, mga taong iniibig lang ang kanilang mga sarili. Yan po, na walang pag-ibig sa Diyos, sa utos ng Diyos, hindi kumikilala sa Diyos. 'Di ba? Napakahirap po. Ano ang inaasahan natin ngayon 2025? Ako hindi ko alam, bago mag 2025, darating ang Panginoon, hindi ko alam. 'Di ba? So, anong inaasahan ng mga maiiwan? Gusto niyo ba? Or isipin niyo pa ba kung anong magiging 2024, gulong-gulo na. Sa totoo lang, ano na nga, kahit sa cellphone, nakakatakot na sumagot ng telepono. Madaling araw, may nagbi-miss call sa akin. Yan. Sobrang sama na nga ang bangko, nakakatakot na magbangko, 'di ba? Hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Lahat na
ang daming scammer, hacker, yung AI ay di mo na rin mapapagkatiwalaan. Di ba po? Purihin po ang Panginoon. Kaya tayo po ay sana hindi po tayo abutan ng dilim. Yan, di ba na hanggang ngayon, hindi ba natin tinatanggap po ang kaligtasan? Yan. Kaya sabi ko nga, talagang personal po ako nagpapasalamat sa mga hindi ko kakilala or nakilala lang ako dito na tumanggap po ng kaligtasan dahil kayo po'y pinagpalang lubos. 'Di ba? Dahil ano ba? Meron kayo eternal life. 'Di ba? Makikita natin ang Panginoon, makakasama tayo sa rapture. Tayo lang po ay manatiling tapat sa Panginoon at saka look unto Jesus. Yan po. 'Di ba? So, eto yung last na gusto kong iano sa inyo na nabasa ko lang din. 'Di ba sa church, hindi ka nga makakaano ng perfect po. Talagang pine-perfect pa po ang mga tao, ang mga mananampalataya. Kaya nga pag ano ka, marami kang makikitang chismoso, chismosa, mga mali, pangit, hindi maganda, sakim, 'di ba? Ayaw mamigay, mandaraya, makikita mo pa 'yan. Yan, sinungaling. Kasi nga, sabi nga, pag ikaw yung pupunta ka sa church, 'di ba? At sabihin mo kay pastor, pastor, ayoko na dito sa church na to. Sabi, ang pangit na mga nakikita ko. Ngayon si pastor, sabi niya saglit lang. Sabi niya, anak, kapatid, pwede bang magstay ka muna at hawakan mo itong baso. May papagawa ko sa'yo, hawakan mo itong baso na may tubig. Umikot ka na 3 beses na walang tatapon. Pero nangyari, di ba, ginawa niya. O natapos na siya, uwi na po ako, hindi na ako babalik dito. So, ano nangyari? Wala kang tumapon. May nakita ka bang nagchismis? Wala. May nakita ka bang pangit sa ano mo, mga tumutugtog ng hindi ginagawa yung pinakamabuti, kumakanta? Wala po. Eh bakit? Nakatuto ka sa baso may tubig na para hindi tumapon. Diba? Kasi yung sabi ni pastor eh. So, ganun din, look unto Jesus po. At yun nga, sabi ko, nung sinabi sa akin ng kapatid na elder na, ano ba to, Sister Annabel, na ang church, ang turut aral, perfect. Pero mga tao, hindi perfect. So, simula yun, hindi na ako nag-ano nga naman. Diba? So, ako ay nag-focus sa aking pananampalataya. Sa paglilingkod, ano ngayon? Biyaya ng Diyos. Ginagamit po tayo ng Panginoon. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. Bagamat ako hindi pa rin perfect, nagkakamali pa rin po ako. Yan, nakakapagbitiw ng masama. Diba? Pero, biyaya ngayon nga pasasakdalin ka dahil sa mga pagsubok. Patitibayin ka, palalakasin ka. Ganyan na mararanasan natin. Kaya nga po sa ating mga kaibigan, sana po, huwag tayo maubusan ng time. Sa pagtanggap po ng kaligtasan, sabi ko nga sa inyo, tayo po'y mapalad. Pag kayo tinanggap yung si Kristo, dahil hindi lahat may Kristo. Yan, akala ng iba may Kristo sila kasi may kayaman sila. Meron silang kalakasan. Yan, meron silang mga mahal sa buhay na parang kalakasan din nila or natutuwa sila. Pero hindi po lahat may Kristo sa buhay nila. 'Di ba? Kaya ate po tagapin ng Panginoon. Yan, para po ang buhay natin, ayusin po ng Diyos. 'Di ba? Tayo po ay lalakad ng diretso, wag ka raw kakaliwa, wag kang kakanan. 'Di ba? Huwag mong dali yung paa mo sa kasamaan. Diretso ka lang. Look unto Jesus po. So, purihin po ang Panginoon, tayo po manalangin. Dakilang Diyos, salamat po muli sa mga oras na to, na o Diyos, ikaw po ang nangusap sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ikaw ang nagbigay ng pagtatagumpay at patuloy mong akayin ng bawat isa sa amin, Panginoon, na kami, o Diyos, ay maging alagad mo. Kami ang aming mga kaibigan hindi pa tumatanggap ng kaligtasan. Maranasan nila ang maging anak mo, Panginoon. Hallelujah! Ganun din po na maranasan nila ang mga biyaya mula sa iyo, pag-iingat, pagpapagaling, kapayapaan mula sa iyo, dakilang Diyos, na hindi lahat may kapayapaan, mga mayayaman na maraming kabalisahan, o Diyos. Hallelujah! Ingatan mo po ang mga salitang nahayag na Lord,
maikip namin sa aming mga puso. Ito po ay maganap namin. Panginoon, maging tapat mo kaming alagad. Maging, O Diyos, tapat kami mananampalataya. Anumang dumating na pagsubok sa amin, sa iyo lang kami tudingin, Panginoon, na ikaw ang aming magiging sandigan, kalakasan. Ikaw, O Diyos, ang Panginoon, magiging patumay sa amin, sa aming mga daan. Panginoon, ikaw, ang iyong mga salita ang magiging ilaw, O Diyos, sa madilim na paligid, Panginoon. Salamat po, patuloy mong pagalingin ang mga may sakit, patuloy kang magpala, patuloy kang magpalakas, patuloy kang magbigay ng kapayapaan sa bawat isa sa amin. Salamat po, Ama, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po muli sa mga nakinig po at sana po may natutunan po tayo. Yan po, puri po ang Panginoon. Kita-kits po tayo bukas and God bless us all. Glory to God. Salamat po.